We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Alam mo, sis, malaki ang problema natin today. Ako nga nalalakihan din ako sa problema natin today. Ano ba ang gagawin natin dito? Paano natin susolusyonan ang problemang to? Hindi ko alam. Ano ba yung problema niya? Ito muna, ha? Okay. Yung pelikulang Hubog. Okay. Si Asunta, may gusto sa kanya si Jay Manalo. O, ano problema doon? Ganito, hindi niya gusto si Jay. Ang gusto niya si Wendell. Oh, Yun ang eh, boyfriend di- niya ata. Okay, Kaya lang mahirap sila. Okay, so? So ngayon, kinailangan nilang tumira kay Jay na isang pulis. Sila ng kapatid niyang si Alessandra na loka-loka. Okay, so... Okay, so that's the scenario of the problem. Ngayon, Okay, now, where's the real ito problem? na. Sa malaking pagnanasa ni Jay kay Kanino? Asunta, Okay. na hindi niya makuha-kuha kasi nga in love kay Wendell. Ginawa niya, pinatay niya si Wendell. Oh. Ngayon, nung pinatay niya si Wendell, syempre na-eliminate na niya ang problema. Wala pa rin gusto sa kanya si Asunta. So, ano So ngayon nga? parang inaapi-api niya yung magkapatid, yung ganon-ganon. Sa galit siguro ni Asunta na nalaman niya pinatay niya si Wendell, pinatay nila magkapatid si Jay. Oh, Ikaw- malaking problema. Malaki, yun. malaki. Kung ikaw si Asunta, anong gagawin mo? Papatayin mo ba si Jay? Ano? Sumbong nga ako sa pulis. Sa chief ng pulis. Pulis si Jay. Chief Sa ni chief. Jay? Oh, chief ni Jay, di ba? Bakit? Eh, paano kung magkasabot sila? Di... General na lang kaya ang pagsumbungan ko. General. General naman, di ba? Magkasabot pa ba sila? Hindi ko alam. Okay. Hindi So, ko alam. ikaw, anong gagawin mo? Kung ikaw si Alessandra, Kung ako si Alessandra, magsisila, di ba? loka-loka naman ako eh. Eh, tutuloy ko na lang. Eh, ano ba gagawin nila sa akin? Loka-loka na ako, di ba? Okay. Di ba? Gagawin, kahit anong gawin ko, okay lang. Kasi loka-loka ka Wala naman. namang tama pag-iisip na gagawa ng ganun, di ba? Okay, kung wala pa rin mangyari doon sa general na pinagsumbungan ko, magkukunwari na lang ako, loka-loka din ako para wala na akong magawa, di ba? Tapos ang problema natin. Ay, nako, laki ng Hirap problema na namin, problema, ano? no? Ano bang ginagawa pag may problema? Malapit ka sa mga taong makapagbibigay sa'yo ng advice. Eh, Kung wala ka naman masyadong friend, wala ka masyadong kung friend. masyadong secret ang problema mo, kung hindi mo malapitan ng mga kamag-anak Family mo. mo, matawag ka na lang sa phone a friend. Tama. Eh, ngayon pa naman marami nang pwedeng tawagan. Marami ka malalapitan. Oo. Minsan, ano naman eh, gusto mo lang makarinig ng opinion ng iba. At saka kasi minsan, ano nangyayari, pag hingi ka ng advice sa mga kaibigan mo o sa kapamilya mo, May biases. may biases yan. Hindi very objective ang dating yan. So, minsan, Gusto mo manghingi ng problema sa mga tao na hindi hindi ka i-judge. impartial. Impartial yan. Walang judgment na, walang... Parang sa judge. Oo, gano'n. Parang judge. Go ka sa judge, di ba? Oo. Sa korte. Hindi ka ng advice. So, ngayon may tatawag ka sa radyo. Marami sa radyo, tsaka sa Marami. newspapers. Oo nga. Ano kaya nararamdaman itong mga tinatakbuhan ng mga may problema? Oo, alamin natin na kasama ang ating mga tagapayo sa radyo, TV, at sa dyaryo. Siyempre, dito lang yan sa Sis! Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Well,
Welcome back, sis! Kasama natin today ang mga taong hinihingahan natin ng problema sa radyo, sa TV, at sa dyaryo. Ipakikilala natin sila. Game. Kung ang hanap nyo ay payo tungkol sa love, sa marriage, at sa sex, kailangan nyo ng karinyo. Nandito si Mr. Cariñoso Ramirez. At kung kailangan nyo naman ng love cure sa inyong mga love problems, nandito rin ang Dr. Love ng FM Radio, Tom Alvarez. Hello? Kasama rin natin ang sikat na tandem sa radio, TV, at print, Chico and Delamar. At ang ultimate authority pagdating sa love notes, Joe the Mango. Hello, magandang umaga. Ako, sige, na-intrigue ako kay ano. Mr. Cariñoso. Kay Mr. Cariñoso. So, Cariñoso ho ba talaga kayo sa totoong buhay? Depende yan sa kausap. Ay, depende sa kinakarinyo. Kaya ka dapat karinyohin, malambing. Kapag yung neneng ay medyo matamlay, Neneng. Neneng, Bakit parang ay, dating nakakatakot po si Neneng. Basta't legal, hold. Basta't legal. Depende. Natatakot ako kay Neneng. Natatakot ako sa mga ating mga, okay. Kay Mr. Love naman, may Dr. Lab, ano ba? Ayun mo, doktor eh. Oo nga, Doc mali ako, siya eh. hindi, Doc. Bakit naman, Doc? Dr. Love. Ayaw mo ng Mr. Love or paring Love. Dr. Love, kasi yun ang ginagamit ng name ever since of a person who is an outlet or who's a representative of a generation of people who are lovesick, which the thing I do, yung ginagawa ko sa station namin, I take calls, I take emails or letters from people who have love problems. They call in, they email us, and they share it with us. I become the outlet, parang ganun. The medium for So, them yun ang, to... anong kinaibahan mo pa? Kasi di ba may isa pang Dr. Love sa AM? meron. Meron yata. Ano ba ang pagkakaiba ninyo? English ka sa Tagalog, gano'n? Oo, yun pa. Tsaka... Malaking bagay yun, ha? Nasa AM pa siya, ako nasa FM ako. Oo. Maliban dun sa AM at FM. Maliban dun, pwedeng meron pa ba iba? Sa mga style Ay, hindi ninyo, ko pa nakikita itsura niya eh. mas matangkad ba siya? Mas ahead yata sa akin sa age. Ayun. Okay, fine. Okay. Okay. So si Chico at si Delamar, meron kayong regular column sa dyaryo, di ba? Yes. Saan Ano ba dyaryo yun? ba Pag ito? nagbibigay kayo ng advice, ano ba yung pinagmimitingan nyo bang dalawa yun? No, actually, Manila Bulletin yun eh. Every Tuesday, lumalabas kami with a column. They send us the letters through email, and then we don't discuss about it. We He just, said, she said ba yun? Oo, he said, she said, and So, then... Chico, answer. Yeah. Delamar, tama, answer. We actually, pinag-usapan talaga namin na We're not going to we're talk not going about to talk it. about it. Kasi we don't want to parang influence yung Each ano namin. other, baka mamaya kung tama. magkataon na pareho, kung magkataon na magkaiba, we want it naturally na yung, kung ano talaga yung sagot ko, ano We don't want talaga to yung sagot discuss. We don't want to unnaturally agree. We don't want to unnaturally disagree. niya. Basta kanya-kanya. Baka Kanya-kanya. ma-sway yung isa't isa. Yeah. di ba? Yun, oo. Correct kayo dyan. From radio to TV to print. Dati di ba may show pa? Love Notes. At ngayon pati sa mga telepono. Meron Ay, pa rin naman. Meron pa rin. wala na. Radyo. Mali. Radyo, pero sa TV wala na. Mali Okay, ako fine? doon. Okay, klaro tayo doon. Okay. At ngayon, pati sa mga telepono, ay makakahingi ka na ng advice. Kaya sa'yo, ano ba ang sikreto mo na at hindi ka naubos-ubusan ng mga advice na ibinibigay? Actually, O minsan ba nakakapareho natin? marami namang problema, pare-pareho lang eh. Kaya lang, siguro when you're sincere in what you do, people feel that. Siguro yun one of the secrets of love notes kung bakit tumagal eh. Kasi I really put my heart in what I do. Kaya nararamdaman ng tao yun. Kaya patuloy silang lumalapit. Question lang, kayo ba lahat talagang nag-iisip ng bibigyan yung advice? Of course. Yeah. Wala yung, let's say, you have Writer somebody else or or, your writer who helps you out. Walang ganon. Wala. Ako actually, what I do in my show sa Love Clinic over RX 93.1, I just become the medium. I just listen to them, tapos I open the options to them which actually are the options they can do, parang ganyan. Di mo actually But I don't- dinidikta kung ano dapat nilang gawin. I don't tell them Multiple choice. exactly what they have to do. Kung ano lang yung options na nandyan, bahala na silang pumili para ma-solve nila yung love problem nila. Pero patok raw yung yung love calendar segment. Mr. Cariñoso. Pasample naman, Mr. Cariñoso. Tatawag ng mga dalaga, mga binata. Tatanong nila yung ugali ng kanilang gustong pakasalan, yung kanilang nililigawan. Tatanong ko kung ano ang birthday niya, birthday ng boyfriend mo. Halimbawa, sinabi mo sa akin, ang boyfriend ko ay pinanganak na October 7. Sasabihin ko yung bahagi ng kanyang ugali na yung isinilang na October 7, yan yung pagkasalawahan sa pag-ibig. Pero kapag natagpo na niya ang kanyang soulmate,
yung pagkasalawahan mawawala na yon. Magiging silosa naman o siloso. Paano Mga nyo ganon. naman nalaman? Ah? Talaga nagtanong. Nagtanong. Paano pag October 14 daw? Yan ang mga babaeng may pagkasilosa pero masarap magmahal. Neneng. Hindi, bali si Neneng po yun. Kasi yung mga neneng, yun ang mga dalaga. Pag sinabi kong nanang, yun ang mga babaeng amoy palda na yun. Ang sakit. Meron pa nga amoy duster eh. Iba pa ang amoy palda sa amoy duster. Ano ba, iba ba yun? Okay. Ano ba mga pinakamahirap na na-encounter nyo na ng mga problema na parang, ano ba sasabihin ko dito? Kasi parang meron din kayong, syempre may responsibilidad din kayo. Kahit na paano, di ba? Definitely. You carry a responsibility to your listeners na kung ano sasabihin nyo, they will really do it. And not Yes. just like in our case, since mass medium, hindi lang dun sa kinakausap mo na may problem, but to everyone who's listening, or to everyone who's reading, kahit hindi nila problema yun, if you Baka give, eventually. at saka yung the Napupulot values nila. na Na napupulot inaano mo nila. as your Ganun pala Sa akin, dapat. ang pinakamahirap, alam mo, yung mga sumusulat na gusto na makipaghiwalay sa mga asawa nila. Oo, malaking ano yun, load. Asawa! Mahawak lang ako eh. Iba yung makikipaghiwalay ka sa boyfriend, iba yung nag-aaway lang. Mahirap iba kasi yung dahil asawa. syempre hindi naman pwede sa atin yun. Pero minsan may mga cases kasi na wala ka na talaga ibang option kundi yun eh. Pero hindi mo naman pwede sabihin sa area yun because... Oo nga, So yun ang maghiwalay mahirap. Para sa akin yun ang mahirap. Sometimes, di ba, there's this obligation na parang, what do I do? With the knowledge that you have, parang, anong gagawin ko dito? Do I go to higher power or do I tell somebody else? Di ba, ang hirap, no? Mga kriminal, meron bang ganon? Wala pa naman so far. Pero I encountered a call before na she's pregnant, she doesn't know what to do if she has to abort her baby or something. I got calls from pro-life people, those who are, yung talagang willing na tumulong sa kanya. They wanted to get her number pa nga para at least kausapin siya. Usap pa nun yung mga dial a friend. Yun, a lot of people suggest na connect her to a telephone patch like that, to a dial a friend para she can assess more what she's going into and at least malilinaw sa kanya after malabas niya yung problem niya yun. Diyos ko. Ay, nakilala na natin ng lubusan ng mga authority figures pagdating sa pagbibigay ng advice. Bakit hindi natin subukan naman kung hanggang saan naman ang mga powers nila sa pagbibigay ng advice at kasagutan sa iba't ibang mga problema? On the spot, sa pagbabalik ng Sis. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. We're back! Ganyan po, susubukan naman namin ang galing nila sa pagbibigay ng advice. Okay? Magpapakita po kami sa inyo ng mga situation sa TV. Tapos, i-analyze nyo at magbibigay kayo ng advice nyo. Okay, umpisa Okay. natin. First, Tingnan natin. BTR. On the spot. Tapos na. At sigurado ka bang walang babaeng makakapagpabago ng isip mo tungkol sa kasal? Well, wala pa ako natatanggap na proposition pero kailangan kasama ko ang babaeng yon para gawin ang tamang desisyon. At meron akong 480 hours para humindi ka sa kasal na yon, ganun ba? No, konti lang ang oras mo. Simula ngayon hanggang mamayang madaling araw, tsak na may desisyon na ako. Sandali, wag di. Aray, ano Doon po? tayo sa apartment. Bakit ba? Doon tayo sa apartment. Sa apartment mo? O sige, halika. Malapit ba yun dito? Oh, halika na, halika na. Teka, sandali. Hintayin mo ko. Naku! Kasi may gusto siya sa boss, okay. but she's not that pretty. Ako na mauna. There's competition. Ayan. Ako na mauna. From the woman's point of view. Kasi kailangan talaga niya ng makeover eh. I mean, with bangs like that and teeth like that, talaga hindi ka naman papansin ng boss mo, di ba? I think she needs desperately She needs some change. Yes. Mukha namang change. maganda talaga yan si Betty. Yeah. I think towards the end, she I'm will sure gaganda transform. yan. Yeah. So, Kailangan kailangan niya ng ng makeover.
blusang itim. Mag-jessa siya. Jessa sa blusang itim. Dr. Love. Well, ano ba magandang gawin niya? Well, kailangan lang siguro just be herself. Enjoy what she enjoys doing. Like, yung performance niya nga sa trabaho. Siguro she could do a lot of chores na would impress her boss a lot. Yung makakapag-impress talaga sa bossing niya para at least, di ba? Makukuha niya yung attention ng boss niya. And in a way, she will get the attraction she wants or they'll satisfy her na bibigay sa kanya ng boss niya. Hopefully, it'll turn out like that. Para sa akin, kailangan humanap siya ng kaibigan niya, na kaibigan din ng kanyang boss. Itanong ng kaibigan sa boss niya, ano ba ang mga weakness ng lalaki nito? Yun ang pag-aralan niya para makuha niya yung lalaki. Iba naman ang style. Talaga naman. Diretso. Ako para sa akin, simple lang. Pag hindi binigay ng Diyos sa'yo isang tao, ibig sabihin may ibibigay siya isang tao na mas nakahihigit pa sa tao. Ganun lang yun eh. Marami kasing nagwawalo, bakit di niya ako nagustuhan, bakit ganyan. Kasi ibig sabihin, meron pang inilalaan ng Diyos sa'yo na ibang tao. Na mas babagay pa sa'yo. Na mas babagay pa Hindi sa'yo. kayo for each other. Ganun lang yun. Okay, next. Next, VTR. Sir, wine. Sige, maiwan ko na muna kayong dalawa. Alam ko naman na kailangan niya ng privacy. Enjoy the night. Told myself when you smiled at me, this time it's gonna be forever. I didn't know you would hurt me so, but from the very start, you were the one who would break my heart, 'cause I was looking. Okay. So yun si Melanie from Ikaw Lang Ang Mamahalin. Malungkot. Oo. Yung love Kaysa mo. falling in love with a guy who is in love with her best friend. Ay, maraming ganyan, ano? Maraming ganun. Yeah. Kasi if the guy is in love with her best friend, edi hindi in love sa kanya. Pero syempre, di ba, mapipili mo ba yung mga taong mamahalin mo? Syempre, hindi. Oh, di ba? pero kasi sa akin lang, at I would say to somebody na gano'n, kahit pa paano naman, we've all been in that situation. Kung talaga kasing hindi, edi, oo, parang Hindi na papahirapan mo lang uulit, sarili mo. If anin mo, iindain mo your love for somebody who won't be able to return that love, sino pinahirapan mo, di ba, ikaw rin? So, kung talagang The walang same chance... intensity. The same intensity, di ba? Parang, wag na lang. Straight ka lang. Wag na lang. Tsaka yun naman, natututunan naman yan eh, yung magmahal, tsaka yung para tanggalin yun. Nasa sayo naman yun eh, kung gagawin mo o Sakit. hindi. Hindi, minsan hindi. Ikaw, ano naman ang sayo? Hindi, minsan kasi, di ba, if you like someone, try as hard as you want, hindi mo talaga matanggal eh. Kasi ayaw mo. It just has to take its course sometimes. Hindi may control ka sa sarili mo eh. You can love and unlove. Ako hindi. Oo, Feeling diba? ko kasi love is a leap that cannot be denied. And the fact that you Until guys... you love someone, hindi siya papipigil eh. It's just all a matter of letting it take its course. So pag nagsawa ka na, talagang wala pa, hindi ka pa niya type, then your heart grows tired. Eh, syempre, ano yung sabi ni Pablo Neruda? If yung heart ng tao, pag hindi nire-return yung love, namamatay siya eh. Hindi So, reciprocated. and then you eventually move on. But you can't take it away na, if he doesn't like me, I'll take it out, gone. You can't do that. That's why it'll take time. It will take time. So you just have to let it run its course. For me, ganon. And the fact that you guys are friends, di ba? Since yung guy is her best friend or the guy or the person the guy's falling in love with is the best friend, siguro mas magandang maintindihan niya na lang since best friend din siya, might as well be happy for her best friend na she's being happy, she's getting the happiness she wants because there's this guy whom she likes as well falling in love with him. Ako sa akin isa lang, you best cannot wishes be lang. happy at the expense of other people's happiness. Yeah. So, hindi mo pwede hiramin yung kaligayahan mo galing sa ibang tao. Mas magiging masaya ka kung ibinigay mo na lang yung kaligayahan sa ibang tao. Be happy for your friend. Well, sa akin naman, magandang magwagi na ikaw ay nakipaglaban. Halimbawa, iparamdam mo sa lalaki na may gusto ka sa kanya para malaman mo kung ano gusto ng lalaki sa iyo.
Kung hindi makasagot yung lalaki, may pag-asa ka pa. Ay, napaka-positive Mahirap nun. mabigo na hindi ka nakipaglaban. Bakit mo parurusahan yung sarili mo? Hindi Pero ang iparamdam hirap mo. nun kasi kaibigan niya eh. Kaibigan niya yung object of May affection. repercussion yan. Yun. Ano ba ang mas matimbang Kasi sa sa'yo? pag-ibig, sinabi ni Balagtas, lahat hahamakin, masunod mo lang ang puso mo. Oh, diba? Walang kaibigan. Walang kaibigan dyan. Alam mo kaya sila panalo? In sila doon, naging emotional. Di ba naging emotional sila? Na-attach. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. O sige, yung problema ni Betty at Mary na yung mga typical problems na na-encounter nyo everyday. Hindi ba kayo nagsasawa o naiirita na? Minsan kasi siguro paulit-ulit na nag-iiba-iba lang ang characters. 90% is because of love. Yeah, iba-iba rin eh. Since we are different people, we encounter different experiences. There's always something different in the Yeah, story. oo. Especially sa portion na ginagawa namin every night from 7 to 7:30, tumatawag talaga yung mga callers to share their love problems. So we have more opportunity to know what they're into. We get to ask questions, kung ano yung differences of one situation, one love problem from another. So it is really different from another. A love problem is, ang mga iba-iba talaga, detalye. iba-iba talaga sila. Hindi Tsaka, sila tsaka kakapareho. minsan pag narinig mo kasi sila, let's say on paper, text muna nila na parang, ay, it's the same problem. Pero pag nakausap mo na, nalagyan mo na ng tao, ng personality yung problem, it's another person eh. So parang, siguro on paper, ito na naman, in love na naman with her best friend. Pero pag narinig mo na siya na parang, iba na naman eh. This is a It's different always a person. different story. It's a different Yeah. story. Always a different story. So May nagiging pinanggagalingan ng kakaiba. iba eh. Parang like you said, ma-attach ka na rin dun sa nangyayari sa kanya and you treat it freshly every time. So, iba-iba syempre problema. Saka sa taong involved kasi it's a new experience for that person. There you go. Siguro sa'yo, ay, pang 100 sulat ko na to. Pero for that person writing to you, no, at that moment, Damang-dama niya yun. Damang-dama niya yun. Maaring first time lang niya naramdaman yun. So you have to treat it just the way you treated your very first letter. Parang gano'n. Do you get attached to all your ano? Well, Somehow. Ako, you have to get attached to a certain level para maramdaman mo yung nararamdaman niya. meron ba kayong time na talagang finalo up nyo kasi talagang gusto nyo malaman kung ano nangyari sa kanya? Oo, meron. Yung talagang pinawagan nyo sila. O, tinitiyak namin kung talagang nakatulong ka o ano nangyari sa kanya. Talaga, meron ba yung nagalit? Sa amin, ang feedback na nakuha ko, they would call again after sharing a love problem, tapos nabigyan na namin siya ng options. Kasi what we do sa show nga, she shares a love problem, tapos may mga listeners din who call in to give their inputs on what can be done regarding the situation. Ang nangyayari, they would call again to share another love problem related to what they did after solving the recent love problem. So, May panibagong problema na naman siya. interconnected Soap love problem. opera. Soap opera. Oo, tuloy rin. So wala pa namang bumabalik na talagang galit sa inyo, ganon. Wala If pa ever naman. meron nagagalit, it's like people who didn't like your What you advice. What you said. Yes. To that person. Yeah. Yung mga pakialamero. Mga nangyayailan. Ito, meron kami mga iba pang taong gustong magpatulong sa inyo. Tingnan natin kung paano niyo i-handle ang mga problema naman nila. Bakit ganun? Bakit panihabol ng habol sa akin ng mga guys? Tingin sila ng tingin sa akin. Dinidedma ko naman sila. Kasi ayoko naman sa kanila. Pero meron ako isang guy na type ko. Pero parang hindi niya ako pinapansin. Ano sa tingin mo? Baka matay na lang kaya ako tumalon ako sa tulay. Baka ma-realize ng love niya ako. Sa tingin mo ba masisira ang figure ko noon? At saka ang face ko? What you think is the best thing to do? Okay, advice for Rufang eh. Minsan kasi yung yung kung ano yung wala sa'yo, yun ang gusto mo. Oo. Di ba? Parang ang dami-dami nagkakagusto sa kanya, pero ang gusto niya yung that one person na hindi siya pinapansin. Minsan kasi parang sakit na yun eh, di ba? Yung sino yun ang mas gusto niya, di ba? I know a lot of people na yung hinahabol yung tao, tapos pag nalaman nila may gusto na sa kanila, Ayaw na. nila. Gusto nila yung... Gusto na may challenge. Maraming ganun. So, set your yung what do you really want? Para alam mo yung baka naman may problema, ikaw, hindi yung mga tao. Hindi sila. Kayo po. Para sa akin, hindi lang kay Rupa, kundi sa mga kababaihan. Sa akin maganda ang maging asawa ng babae, yung lalaking loko sa iyo. Para ang kalayaan mo, Panalo ka. panalo ka.
Di ba? Sa halip na ikaw ang lokong-loko doon sa lalaki, api ka, alipin ang labas mo. Ito. May magtatanong ulit. Tingnan naman natin kung kaya ng powers nyo ang tanong na ito. Di ba meron tayong kasabihan na behind every successful man is a woman. Ang tanong ko nasaan yung wife? Dr. Love. Well, behind a successful man is a woman. Well, pwede mo rin baliktarin yun Because sa pagmamahalan talaga, things have to be mutual. Kailangan may tulungan. You have to, love each other, take care of each other in order for your relationship to grow, in order for you to be inspired. When you're inspired, when you're happy, you tend to do good things. You're more actually inclined in doing a lot of successful stuff. Siguro for me the better way to put it is that you're not alone in your success kahit sino pa siya. So kay wife, kay woman, kay husband or friends, 'di ba? Parang hindi naman ikaw ang nag-iisa sa failures and successes mo. Merong ibang taong kadikit doon lagi. So sa akin ganun na lang more than yung behind every man is a woman. Behind every successful man is a woman. And then he asked, where is the Where's the wife? wife? Pakasalan mo kasi. Oo. Ano mo, Brad Pitt, sabi saksilatan Totoo yun. Behind every successful man is a woman. Behind the successful man is someone who inspires him. I hope that if you're married, that woman is your wife. Yun lang ang masasabi ko. Yan. Let's hope. Yung kabiguan ng lalaki, dahil lang din sa babae. Ay, patay. Mali yung babae yun. Hindi yun ang tamang babae. Correct. Kasi alam tayo. At pa tayo nagbibigyan ng opinion, hindi naman natin alam yung mga ganyan. O ito, syempre, hindi naman lahat ng mga tumatawag, yun yung talagang namomroblema. Meron din diyang mga nanloloko, yung mga prank callers, walang magawa. Nade-detect nyo ba? Pagkausap ninyo? Yes. Oo. More so if it's Nararamdaman. on the air and you get to yung kausapin mo talaga sila, yung interview, kasi kami mga 10 minutes namin kinakausap. So you treat the question like parang you keep poking them. Oo. Yeah, tapos lumalabas talaga kung totoo o hindi. Lalabas. So, anong ginagawa nyo? Binabaran niyo sila. Hindi. 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 You Hindi. can't do that. Alam mo namang paparusahan sila ng Diyos. Nakakarinig Oo, mo yung sila. parang Kukunin din sila ni Lord. magiging miserable din kayo sa ginagawa niyo. Kaya masaya na kami doon. At saka even if it's yung talagang ginagawa-gawa lang, there's an opportunity to reach someone else with what Kahit fake yung ginagawa fake niya. yung situation niya. Malay mo may kahit invento nakikinig. May nakikinig na pareho yung Pareho. situation. Pala. Sila Isa na lang. nag-invento lang diba? siya para sa kanya, pinaglalaroan niya yung show. Yun. No? Oo. Pero sa ibang tao Pero sa iba, nakikinig, na totoo maaaring yun. ganun ang nararamdaman, nakakapulot siya ng aral. Ako hindi ko binabara. Anong ginagawa Lalo ko niyo? silang minamahal. Sa kailangan ko kung siya may gimmick, sinasakyan ko lang siya. Kasi in radio, you have to entertain, to help, and to teach, to inform. Eh, Mr. Kaya walang barahan. Ay, kaya nga karinyoso. Oo. More advice to come sa pagbabalik pa rin po. Francis. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Totoo ba na kung sila pa yung magaling na magbigay ng advice? Sila yung may mga malalaking problema hindi nila masolve. Kayo ba ay ganun kayo? Ako sa akin, hindi siguro. Lahat tayo may mga problema. Minsan malalaki na hindi natin kaya. Whether marunong magaling ka magbigay ng advice o hindi. In my case, I almost got separated with my wife. We had a terrible misunderstanding that almost led to our breakup. Pero during that time, I was able to play myself as Joe the Mango, not the husband. I was able to give her advice as if I'm giving an advice to someone who's a stranger. to me. Talaga, in-advise mo yung misis mo. In-advise At nakinig naman siya. In-advisean ko rin yung sarili ko. And then, through honest and open communication, and syempre, andun yung pagmamahal sa isa't isa, we were able to save our marriage. Pero had it been ibang tao or ibang sitwasyon siguro na hindi ako ganito ka-expose sa mga problema, baka siguro Hindi kaya. hindi ko na rin kinaya siguro. So, in my case, I'm able to apply what I learned from other people sa sarili kong buhay. You learn from their experiences themselves. Tapos yung output pa ng mga concerned listeners who give advice, who give suggestions, you can get something out of it. So at least you can apply it in your love life. Kasi maganda yung like tulad ko, marami rin akong pasan-pasan na
problema. Pero pag kasi ganun, in a way, maganda yun. Kasi di ba pag marami kang problema, maisip kang tao. Kasi di ba yung iniisip mo Isip parang ka ng isip. paano kaya to, ganyan. So, mas nahihimay mo yung mga nangyayari sa... Kung ganun kang klaseng tao. Kung ganun kang klaseng tao. Ganun siya eh. Oo. May iba kasi pag So, may problema, run away! Hindi. So, maganda rin yung na training eh. So, that when people come to you na parang, mas, medyo napag-isipan mo na eh. Parang you were asking earlier na parang, paano yun yung mga problema na hindi mo naman na-experience? How do you give advice? Minsan sa ganun lang eh, yung you don't actually have to go through it to have something sensible to say about it. So, minsan yun lang, yung pinagdaanan mo sa buhay, pag nahimay-himay mo, more or less, parang, di ba sabi nila yung... Mapupulot-pulot ka talaga dyan. Bawat kanta 7 notes lang naman yan, ginugulo-gulo mo lang. Ganon din naman sa problem eh. Pag inano mo yan, it's still the same problem, medyo ginanon-ganon mo lang. Tama. Nasanay na tayo na sila nagbibigay ng advice sa ating mga problema. So, naisip naman namin ng Cisco na this time sila naman kaya ang bibigyan natin ng advice. Uy! Nako, sige. Ang mag-advise sa kanila, yung mga close friends nila, o mga colleagues nila. Natin dito. Ay. Chico. Ayan na. Chica? For Chico. Chico, mag-asawa ka na. Mahirap yung magpayaman lang ng magpayaman na wala kang kasamang isi-share yung kayamanan mo at saka yung mga success mo sa buhay. At alam mo, baka mapag-iwanan ka na ng panahon, mahirap yung meron kang ideal woman. Marami nagkakagusto sa'yo, kaya ikaw lang inaantay. Ayaw mo magdesisyon eh. Ang galing-galing mo mag-advise. Wala ka pang pinapakilala sa amin. Kasama ka namin, matagal namin ikaw kasama sa trabaho. Wala ka pang pinapakilala sa amin. Baka naman marami na dyan. Baka may asawa ka na. Sabihin mo lang sa amin. Baka naman may asawa ka na pala. Wala. Oo, actually meron na raw ako asawa at anak. O bakit kaya nga hindi pa nag-aasawa? Wala, di pa talaga, ayoko pa eh. Hindi naman sa ayoko pa, pero wala pa eh. Kung nandiyan na, di tagal na akong may asawa. Pero gusto mo na. Siyempre. I mean, sino ba naman ang ayaw na... May mga ayaw May mga ayaw. Kunyari lang yun. Kunyari lang. Mga takot. Para kunyari, alam mo yun, parang hindi sila mukhang kawawa. Defense mechanism. Oo, defense mechanism. Pero di ba, I mean, okay, parang okay ka lang na you're alone. Pero given a choice, happy alone o happy with someone, siyempre pipiliin mo na yung happy with someone. Pero wag mong pipilitin kung wala pa talaga. Yon, mas mali yun. Delamar. Para kay Delamar. Sana mag-asawa ka na rin. Katulad nung kay Rico o kay Chico, marami kang crush. Pero alam mo, hanggang ngayon, ang frustration namin, wala ka pang pinapakilala sa amin dito. Baka naman masyado ka lang talagang malihim. Ang galing-galing mong mag-advise. Pero, sige na, pakilala mo naman sa amin yung talagang kung sino man yon. Sino ba yun? Sino ba yung mga crushes mo na marami? Marami too many to mention. Hindi, may pinakilala na ako dati eh. Hindi lang sila, not paying attention sila eh. Hindi, wala lang talaga. Wala lang. Baka naman pinsan mo, sabi pinsan ko. Pinakilala mo ka, pero pinsan naman, di ba? Pinsan, pero pinakilala na, di ba? Marami na akong pinsan. Siya, sige na nga. Next advice for Dr. Love. Tom is the mature one in the tandem. But anyway, my message for him is, I know you're making a lot of money now because you're doing so much work. I know you're saving up for the future. So my only advice, I guess, is to just keep it, take it easy. Don't get too serious. And pati sa pag-workout pala, kasi seryoso yan. He eats a lot. So watch your diet there. And I love working with you. You're a great partner. You're a great friend. And there. Thank you, Nurse Yvette. Ba't na-serious mo naman pala? Serious. Ay, ganun talaga eh. Pero, for the thing, I should take things easy now. Well, yun nga, that's the thing I'm doing now. Mag-enjoy ka naman. Enjoy, yun nga. That's why I'm exercising as well since I'm getting a little old. Di ba? Ganun ba yun? Kailangan habulin. Para hindi ma-high blood. Para pwede kumain ng kahit ano. Kahit ng ano. Okay,
kay Mr. Cariñoso naman. Katanggap-tanggap ang mga kanyang pinapayo, especially sa mga pag-ibig at saka sa mga relationships sa mag-asawa, ay talagang nakukuha yung mga payo niya at marami nakikinabang. Sa sex life, sa tingin ko, ang capacity niyan matindi pa rin. Hindi pa rin magbabago yan dahil sa kanyang taglay na lakas. Hindi ko alam kung ano iniinom niyan Nako, ano ba ang secret at nananatili kayong malakas? Exercise. I play golf twice a week. Walking. Okay. Golf. Sayap yan. On the phone, we have Bing, Joe's wife. Hi. Hello. Hi, Bing. Hi. Ate Jenny. Ano ba ang ma-advise mo para sa iyong mister? Advice ko. Hi, Dad. Hi. Ako naman magbibigay sa'yo ng advice. Maraming advice sa akin yan. Ako, sabihin mo na lahat. Sabi kasi nila ako daw bigay siya ng advice. So, masasabi ko lang, he's very hardworking kasi. So, masyado siyang masipag. Ingatan mo ang health mo, take time out to rest and relax. Tapos enjoy life. And, ano pa ba? Ang dami Continue serving God by helping people through giving advices and support. And I and your 4 angels will always be here to support you and take care of you. Stay healthy always, and we love you. Yun lang. Touch. Naiyak ka ba? Yak ka ba daw? Alam niyo, dapat kung makukunan natin si Bing, ang asawa ni Joe kahapon, kukuha na natin ng VTR. Kaya nang buong araw silang magkasama, hindi tayo makasingit. Correct. Oo nga pala, kaya pala ganun, ano? Very uneasy siya yesterday. Kaya alam namin, explanation. Thank you, Bing! Okay, thank you. Nako, ano naman kaya ang say ng ating mga guests sa mga problema nating mga misis? Ay, oo, madaming misis na may problema. Sa magbabalik pa rin yan, nag-sis. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Tinanong namin ang ilang mga misis kung ano ba ang mga problemang kanilang nararanasan. At heto ang mga heto talaga. Heto ang naipon po namin. Tatanungin namin sila. Well, pabubunutin muna namin sila. Tapos magtatanong tayo ng mga problems. Si Joe muna. O, bunot lahat. Pasa na natin. Okay. Yan. Okay. Mamaya na titingnan. Mamaya na. O, since tinignan mo na, mauna ka na. Sa mga misis ba to? Oo. Masyadong maingay ang kapitbahay ko. Paano ko sila patatahimikin? Para hindi ako maistorbo. Alam mo, sa lahat ng mga ganyan, may diplomatic way of talking to them. Ako, na-experience ko na personally, no? Kapag meron kang problema sa kapitbahay mo, kausapin mo in a nice way. Diba? Kung meron kang reklamo sa kanila, pwede mo naman sabihin yun in a nice way na hindi nila ikakasama siguro ng loob. So, lahat daanin sa maayos sa pakikipag-usap. Huwag daanin sa galit o gaganti ka, mag-iingay ka rin. Di ba? Paano pag hindi pa rin tumigil sa pag-iingay? Pag hindi pa rin tumigil Lumipat sa ka na ng bahay. Lumipat ka na lang ng ibang bahay. Mahal naman nun. Mahal na solusyon nun. Daanin sa maayos sa pakikipag-usap. Ulit. Paulit-ulit. Eventually naman siguro, pwede na rin. Magigising na siya sa katotohanan. Okay. Okay, the second problem is, paano ko pakikisamahan ang pakialamera kong biyanan? Common problem. Not that I'm married or anything, but yung nakita kong advice ng mom ko at ng sister ko who are both married, of course, my mom's married. Of course. Of course. Pinababayaan lang nila. You let them talk. Kasi, one, you have to understand na yung nanay ng asawa mo,
she feels like you've encroached on her territory. Parang, uy, sandali, anak ko yan, bakit ngayon? You're the new kid in town, bakit ikaw na Ikaw ang pinaka-importante. Yes. Di ba, parang she feels like she's been dislodged somehow. So, kaya sila nagiging mas Protective. defensive na parang, ganito, gawin mo, ganito. So, if I were them, yung hayaan mo lang sila magsalita. And then you agree. You agree. If you don't, you tell them nicely. But then you do whatever you think is right for your family. Pero huwag mong babanggain kasi dyan kayo magkakaproblema ng asawa mo. Malaking problema Malaking pa. problema pa yon. So, you just let her talk. And then, if meron siyang tamang binigay na advice, take it. Pag wala, tahimik ka lang. Okay. Napapansin kong malimit ang tingin ng mister ko sa asawa ng bagong lipat kong kapitbahay. Anong gagawin ko? Ano naman, kasi kung tingin lang naman, di ba, marami. Basta ba hindi naninilit, siguro okay na yung tingin. Parang, kasi sakit na yun kapag naninilip siya eh. Kasi kung maganda lang naman talaga, di ba, parang pag nakakakita ka ng, kunyari, yung magandang artista sa TV, tinitignan mo lang naman, di ba? Hindi, pero minsan sumusobra. Hindi, kaya nga, kung medyo sobra, ang importante lang siguro, sasabihin mo lang na, maitim yata ang balak mo sa asawa. Talagang maitim ang para at least alam lang niya na alam mo, tapos kung gusto niya pag-usapan niyo kung ayaw naman niya. Kasi kung gagawa naman ng milagro yan, wala ka namang magagawa di ba? Para lang, at least lang alam niya na aware ka. Alam ko, di ba? Tsaka baka minsan hindi rin siya aware sa ginagawa niya, di ba? Yun nga So bring it up lang na parang alam ko, Hindi niya alam na tumutulong na yung Aware siya na tumitingin siya, pero hindi siya aware na masyado na siyang... Masyado na. Kumbaga yung... Ogling na yung... So, isasara mo lang. Anuhin mo lang na yung, alam kong nandyan yung gutom, huwag ka lang kakain, di ba? Explain ko yun. Wag mo lang aaksyonan yung nararamdaman mo. Ayun. Look, go ahead. Di ba? Para pag nakita ka ng magandang paso, ang ganda. Sige, wag paso. Iba, di ba? Basta nakita ka ng maganda, titignan mo. Kasi di ba, once you get married, hindi naman natatanggal yung attraction mo for other people. Nagbagandahan lang, di ba? Posible naman yun. Look, no touch. Look, hindi na pala labang may problema, pati mga kapitbahay may problema. Okay, Dr. La. This is a long one yata. 25 years na kaming kasal ng Mr. Ko nang aminin niyan ang matagal na nilang relasyon ng kumpare namin. Alright, mahal ko pa rin siya. Ano ba ang dapat kong gawin? Well, 25 years na kayong kasal, which meant na nanumpa kayo in front of God, you're gonna be together for better or for worse. So I guess that answers your question. If you love each other that much and you've been through it a lot, di ba? Si kumpare ito, di ba? Kumpare ito. Si kumpare na nga to, sabagay. Well, there's a way na rin siguro na you can talk to a professional about this. You can consult a Parang professional. lalim yun eh. Medyo... Diyos ko po. Ayun nga sinasabi mo, kailangan tumakbo ka sa higher power. Yun nga. So, yun, At good luck. consistent ang iyong ang paghingi ng opinion kasi hindi pwede isang session lang yan. Oo nga, sabagay, yun nga. Kaya nga maigi rin talaga na may medium ka na ganito. You can let it all out for now and find out what you're going through truly. At least lilinaw sa iyo kung anong pwede mong gawin, ano yung magiging options mo. Good luck. Mahal na mahal ko ang aking asawa, pero babaero siya. Anong gagawin ko? Matuwa ka. Dahil hindi ka nagkamali na pagkuha ng asawa, marami pang nagtitiwala, maraming naniniwala sa kanya, ikagalak mo ito. You should be flattered. Pero niloloko ka niya. Paano ba yun? Flattered ka na, okay, fine, cute siya. Pero nasasaktan ako eh. Ganon. Hindi naman ang loloko yan. Nagmamahalaan siya. Nagmamahal siya lang mahal niya. Sana, di ba? Asawa ko siya, ako lang ang mahal niya, di ba? Pero ito mga problemang maraming kasagutan din at marami rin hindi matutugunan ng marami. What fulfillment do you get out of this? Kasi syempre, at the end of the day, after let's say, after your show, after doing your show, after writing your articles, after answering several phone calls, kayo rin po, pagkatapos yung makapag-usap sa pagkadami-daming tao at mabigyan sila ng advice, at the end of the day, what makes you feel fulfilled? Alam mo, yung nakakapagod magbigay ng advice. Akala mo, madali lang nakikinig ka. Nade-drain ka, nakakapagod talaga. Pero knowing that you have helped a single soul for that particular moment, na you shared your time, your talent, and your effort, it gives you more than enough compensation.
na hindi kailangan tumbasan ng anumang material na bagay, knowing na nakatulong ka sa ibang tao. Kasi I believe that all of us have God-given talents. Binigyan tayo ng Diyos ng talento. Dapat gamitin natin ito, i-share natin sa ibang tao. So I think yung pag-share mo ng talent mo, the ability to be able to help others, siguro that's more than enough compensation for me. It makes me feel good knowing na nakatulong ako kahit makinig sa isang problema ng isang tao. Do you think that's your gift? I believe so. Do you think darating ang araw na magsasawa din kayo sa ginagawa niyo? Siguro hindi. Gano'n nyo nakatagal ito ginagawa? More than 30 years. Oh, wow, 30 years. Basta paniwala ko, basta mahal mo yung trabaho mo, hindi mo pagsasawaan. If you love what you Yung pag nagbakasyon ako ng 15 days, hindi ko natatapos yun. Nakikiusap ako, magbabalik na ulit ako. Talaga? Pag mahal mo talaga ang trabaho mo, mag-e-excel ka. Especially now, yung fulfillment na na-receive ko, I'm thanking the KBP Golden Dove Awards for giving the Love Clinic the award recently. Na Best Drama Program on Radio. And I'm really thankful for the listeners and for the support they've been giving the Love Clinic. It's been on for more than 7 years now. 7 years na pala. Doon, ano? Mahirap din yung ginagawa niyo. Actually, mahirap yun. It's really a gift. It's a gift. It's a gift to have the patience, to have the ear, and actually And be the able wisdom. to help people. That's right. Well, Diba? thank you very much for Thank you, joining thank us you and so sharing problems of other people. Yan, pwede hindi yung mga telephone number mo. Problema kami dyan. Call kami. Call kami sa inyo. Pero wag on the air sa radio. Oo, secret lang. Secret lang. Pwede ka na, you can use a code name if you want. Pero sa palagay mo, hindi nila malalaman yung boses ko. Pwede mo rin modulate. Okay, salamat. Thank you Salamat. again. So, yung mga nakikinig, it's really a gift to help people, di ba? At saka kung may problema kayo, di maganda talaga na nailalabas natin. Tsaka hindi naman kailangan talaga magbigay kayo ng advice. Minsan, kagaya nga nasabi ng mga guests natin, gusto lang nilang may makinig sa kanila. Oo. Kaya kung gusto niyo may makinig sa inyo, di tumawag kayo sa kanila. Kami, gusto namin may makinig at manood sa amin every day. Kaya see you again tomorrow. Siyempre dito lang sa Sis! Sis would like to thank Bambi Fuentes, Mosimo, F&H, Chloe for our eyewear, Optical Works, Adidas, Janeline Shoes, Wade Shoes, Bayo, Under the Sea Pet Shop, Salon de Manila, La Germania, 680 Home Appliances, Durastar, Mano Mano, Play and Display, JBL Home Furniture Enterprise, The Barnyard, Grand Flora, Our Home, Wayless Center and Spa, the Heritage Art Venue, Color My Hair, Molly McGregor, and Bean Hopper's Coffee. Gilded Giraffe, and Union Square. Hi, good morning. This is Joe Domingo. Welcome to another episode of Love Notes. Stand by. 5, 4, 3, 2, cue. Good morning, I'm Chico, I'm Delamar, and welcome to the Rush Hour. happening on 93.9 KCFM. And a monster morning to everyone. Welcome to another of the Primetime Clinic with Dr. Love Tom Alvarez from Manila's hottest, Monster Radio RX 93.1. 4, 3, 2, cue. Sa magandang Pilipinas, magandang umaga, Eli Cruz Ramirez ang inyong Mr. Cariñoso na nag-aanyayang hanggang alas 2, mag-live-in tayo.